Magandang gabi mga kapuntos. May mga katanungan pa rin ba patungkol sa aral Katoliko na gumugulo sa inyong isipan? Mga katanungang nabuo ng dahil sa pagkikinig sa mga maling turo ng iba? Hindi na po yan problema. Nang dahil sa mas pinalakas na programa ng punto por punto, inihahandog namin ang programang ito para sa inyo at maging sa mga hindi Katoliko na gustong subukin ng mga depensor. Welcome na welcome din po kayo sa programang Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Tuwing Sabado at Linggo ng gabi alas 8 hanggang alas 10, tanungan portion to the max. At sa mga gustong makipagsubukan sa pamamagitan ng diskusyon, welcome na welcome rin po sa ating programang Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga akong gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus. Yes bro, may sinend ako sa yung katanungan bro, pakibasa at pakisagot na rin bro. At bro Angel, meron din akong sinend na katanungan din sa iyo na nabasa ni Sister Dory kanina. Pakisagot din bro Angel ha. So, maraming salamat bro Ken, pakibasa mo na yung pinasa na tanong bro Ken. Yan, salamat Brother John Dre. So sa lahat ng mga mayroong katanungan dyan, maaari din po kayong mag-send no, na yung mga katanungan. Pwede din sa ating mga comment section sa ating Facebook page sa Punto por Punto at maging sa comment section din ng YouTube ng ating channel at lalong-lalo na din dito sa loob ng ating Zoom. Maaari din po kayo makapagtanong. Itaas lang po inyong mga kamay at bigyan po natin kayo ng pagkakataon na magkapag-raise ng inyong mga tanong at ipapasagot din po natin sa ating mga kasamahan sa gabing ito. So merong tanong dito. Tanong lang po, mortal sin po ba? Nagawa ko, tumanggap ako ng komunyon. Kinain ko na tapos may natira sa kaliwang palad ko na maliit na Eucharist. Ang ginawa ko po, kinain ko gamit ang bibig at hindi ko na ginamit ang kanang kamay. Ang kanang kamay ko kasi maliliit lang naman na Eucharist. Yun baka kasi tangayin ng hangin, kanang kamay pa gamitin ko. So kung kanang kamay pa ang gamitin ko. So salamat po. Ito yung tanong ni Brother Jose, no? Na kung saan nag-message siya at sagutin natin, no? Salamat po kapatid sa iyong katanungan. Ito yung pinakaunang tanong po, no, sa gabing ito mga kapatid at mga kaibigan. So lagi nating tandaan ha, lalong-lalo na sa mga magsisimba, ang nakasulat sa ating Catechism of the Catholic Church at yun yung ating basahin muna bilang pagtugon sa iyong katanungan kapatid. Ayon sa Catechism of the Catholic Church number 1377. Kung meron kayong mga Catechism of the Catholic Church, makabasa nyo dyan sa number 1377. The Eucharistic presence of Christ begins at the moment of consecration and endures as long as the Eucharistic species subsists. Christ is present whole and entire in each of the species, and whole and entire of each their parts, in such a way that the breaking of the bread does not divide Christ. So dito kapatid, no, yung mga napakaliit na particle na makita po natin, lalong-lalo na matapos na yung konsekrasyon o consecration sa ating mass presider. So kahit gaano po yun kaliit mga kapatid,
yun ang tunay, andyan ang tunay na presensya ng ating Panginoon. Every small particle of the host, lalo na pagkatapos ng tinatawag natin na consecration, yan yung precious blood of Jesus and His body. So, napakahalaga nun, no? So, gawin nating practice yung ating kapatid na nagtanong na walang maiwan sa ating kamay, lalong-lalo na sa ating pagkomunyon. Kung lalong-lalo na yung marami yung tao, no? Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, yung mapapansin po ninyo, sa pagkomunyon, yung distribution, ay merong mga practice yung mga simbahan natin na sa ilalim ng mga kamay ng communicants, yung mga tatanggap ng komunyon ay merong communion plate o yung plato na maliit, no? Communion plate yun yung ginamit para hindi, no? Kapag merong mga small particle, ay makukuha pa rin po, no? Diyan. So, kapatid, hindi naman mortal sin yung ginawa mo. Ang napakahalaga ng intensyon na ginawa mo ay walang mawala sa na small particle, no? Ginamit mo ang lahat ng iyong paraan para walang mawala na small particle diyan sa kamay mo at makain mo, no? So sabi nga ni Saint Cyril of Jerusalem, yung tinatawag natin na ano ito, patron ng Catholic Faith Defender, sabi niya sa taong 352, with care, then having sanctified your eyes through contact, receive the holy body, taking care, balikan natin, taking care that nothing be lost of it, for if you should lose something, you should consider it as if you had a, lost a part of your own body. So napakalaga yung paalala ng ating santo. So sa ano naman, sa guide naman po ah, ng simbahan natin, hindi naman po talagang mortal sin yung ginawa mo. Kaya kung makakabuti, no? Tingnan talaga natin kung merong mga maiwan sa ating kamay, talagang kunin natin, no? Kasi yun ang tunay na dugo at katawan ng ating Panginoon. So upon receiving the Eucharist, kapag nagko-communion tayo, siguraduhin natin na andan din tayo sa estado sa sanctifying grace.